Mabuhay mga katunay na balita. Ako ang inyong host at ngayon we're diving into the hottest political chismis sa Pasig City. Pero bago natin simulan, i-hit nyo ang like button, i-click ang subscribe at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong kwento. Kung nasa US, Canada, Australia o kahit sa UAE, Saudi o Hong Kong, ha? Ito'y para sa iyo, mga kababayan. Kung ikaw ay OFW, youth o simpleng concerned citizen, ha? This episode is packed with tea, este facts, na magpapabigla sa iyo. Today, we're unpacking the drama surrounding Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Consi Maro, at ang misteryosong Oplan sa Santa Lucia Bliss. Ano ba talaga ang nangyari? It's a political witch hunt, a policy failure, o isang malaking plot twist na worthy sa teleserye? Last May 2025 election, no, isang petisyon ang inihain para i-disqualify si Mayor Vico Soto isang linggo pagkatapos ng kanyang proclamation bilang re-elected mayor ng Pasig. No? At sa gitna nito, may mga kwento rin tungkol kay Congressman Roman Romulo, Consi Maro at ang Oplan sa Santa Lucia Bliss. Ano ang koneksyon? Let's break it down with facts, humor at konting sari-saring pananaw para sa ating mga kababayan sa United States, UK, Japan, Germany at iba pang panig ng mundo. So bago natin simulan mga kababayan, i-comment nyo sa baba, sino sa tingin ninyo ang may ganap sa Santa Lucia Bliss? At kung gusto nyong suportahan ang channel natin, please mag-send ng super thanks. Ang bawat piso, dollar, dirham, dinar, ay tumutulong para may pagpatuloy natin ang ganitong content. No? Kita nyo naman, may bago tayong mikropono para sa inyo. Okay, lalo na sa mga OFW natin sa Australia, Canada, Italy at Switzerland. Let's go. Yan. Let's start with the elephant in the room. Ang petisyon para i-disqualify si Mayor Vico Soto isang linggo pagkatapos ng kanyang landslide victory sa 2025 elections. Boom! Isang disqualification case ang inihain laban sa kanya. Pero bakit? Ano ang basihan at sino ang nasa likod nito? Isipin nyo mga kaibigan si Vico kilala bilang Mr. Clean ng Pasig, biglang naharap sa isang kaso na parang script ng isang political thriller Sabi ng COMELEC chair, ang may petition daw na inihain noong May 2025 pero hanggang ngayon wala pang malinaw na detalye kung bakit. May mga bulungan Ito raw ay dahil sa isang vote buying case na inihain laban kay Vico. Pero teka, si Vico nga ba ang tipo na magbibigay ng sobre sa ilalim ng mesa? Nako, o baka naman, ito ay isang orchestrated attack para siraan ang kanyang reputasyon. Sa isang banda, ang mga critics ni Vico ay nagsasabing may ebidensya daw ng vote buying. Pero let's be real, si Vico na kilala sa transparency at reforms, magre-risk ba ng ganitong skandal? Sa kabilang banda, ang kanyang supporters ay nagsasabing ito'y isang political maneuver para ma-derail ang kanyang third term. After all, si Vico ay nagdadala ng massive savings at social services sa Pasig tulad ng Oplan Kaayusan na nag-revamp ng sidewalks at drainage. So bakit siya pag-iinitan? No? Parang teleserye ito mga kaibigan. Isipin nyo, Pasig City, the political plot, ang bida si Vico na may hashtag na #NotCorrupt. Pero biglang may kontrabida na nagsasabing hindi ka corrupt o come on, ano kaya ang plot twist? Sa tingin nyo mga kababayan, legitimate ba ang kaso laban kay Vico o political vendetta? I-drop ang inyong opinion sa comment section at kung nasa Norway, Denmark o New Zealand kayo, i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Okay, so now, let's shift gears to Congressman Roman Romulo na nanalo rin ng landslide victory sa Pasig bilang lone district representative with 348,939 votes. Tinalo niya si Ian Sia na may controversial sexist remarks. Pero bakit siya napapaloob sa usapan? Ano ang kanyang koneksyon sa Santa Lucia Bliss at sa Oplan?
Si Roman Romulo ay isang veteran politician, part ng giting ng Pasig Slate na kasama ni Vico. Ang kanyang track record, solid ha? Siya'y kilala sa education reforms at infrastructure projects. Pero may mga bulungan ng kanyang dominance sa Pasig politics ay nagdudulot ng tensyon sa ibang political factions. Is there a deeper power play here, no? Parang si Roman Romulo ang cool tito ng Pasig politics. Always present, always winning. Pero kapag napapaloob sa kontrobersiya, parang siya si Iron Man, I'm here to save the day, pero bakit ako nadadamay? Para sa ating mga kababayan sa United States, Canada at UK, this is a classic case of political dynasties versus reformists. Si Romulo, bagamat hindi kasing millennial ng appeal ni Vico, ay isang stalwart ng traditional politics. But is he part of the solution or part of the problem? Let's discuss sa comment section. Kung agree kayo na si Congressman Romulo ay isang asset sa Pasig, i-like ang video. Kung hindi, i-comment kung bakit. At mga kababayan sa Japan, South Korea at Finland, mag-super thanks naman please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Now, let's zoom in on Consi Maro at ang Oplan sa Santa Lucia Blaze. Ano ba itong Oplan nito at bakit parang ang daming chismis tungkol dito? Okay, isipin nyo mga kaibigan Santa Lucia Bliss, isang community sa Pasig na puno ng kwento. May mga reports ng Oplan Kaayusan na pinangunahan ni Vico ay naglalayong ayusin ang sidewalks, drainage at street lights. Pero may mga residente na nagsasabing ang Oplan ay may hidden agenda. Isang plano raw na pabor sa mga developers o political allies. No? Si Consimaro, isang local figure, ay napapaloob sa usapan dahil sa kanyang involvement sa community issues. Pero ano nga ba ang totoo? Sa isang side, ang Oplan Kaayusan ay isang success story. It improved walkability at nagdadagdag ng safety sa Pasig. Pero sa kabilang side, may mga nagsasabi na ang proyekto ay hindi pantay ang benepisyo. Parang mas pinapapaboran daw ang mga mayayaman kaysa sa mga informal settlers sa Santa Lucia Bliss. Is this a case of good intentions gone wrong or a deliberate political strategy? Parang si Consimaro ang chismoso ng barangay na laging may scoop. Hoy, narinig ko may Oplan daw na magpapalayas sa mga squatters. Pero teka, Consi, fact check muna tayo. Ano ang tingin nyo sa Oplan sa Santa Lucia Bliss? Pro-poor ba ito o pro-profit? I-comment sa baba at i-share ang video na sa inyong mga kaibigan sa UAE, Saudi at Netherlands. Okay let's take a step back. Anong mas malaking picture dito? Ang Pasig ay isang microcosm ng Philippine politics. Reformist versus traditionalist. Dynasties versus new blood. At progressive versus politics as usual. Si Vico Sotto ay naging simbolo ng new politics, transparent, data-driven at focus sa long-term reforms. Pero ang kanyang mga laban, tulad ng disqualification cases ay nagpapakita na ang lumang sistema ay hindi basta-basta magpapatalo. Si Roman Romulo samantala ay nagbabalanse sa pagitan ng tradisyonal na politika at modernong pamamahala. At ang Santa Lucia Bliss, it's a battleground of ideologies, urban development versus social equity. Para sa ating mga kababayan sa Australia, New Zealand at Germany, this is a story that can relate to. Urban planning and political scandals are universal. Sa US halimbawa, may mga katulad na issues sa gentrification at housing. Ano ang maituturo ng Pasig sa mundo? Kung si Vico ang superhero ng Pasig, si Roman ang kanyang sidekick na laging may backup plan, pero si Consimaro, siyang extra sa pelikula na biglang sumisigaw, may ganap. Kung inspired kayo sa reforms ni Vico, i-like ang video. Kung may doubts kayo, i-comment kung bakit. At mga kababayan sa Poland at France, mag-super thanks na kayo please para tuloy-tuloy ang content natin. So anong hinintay natin sa Pasig Will Vico survive the disqualification case? Will Roman Romulo continue his dominance? At ano ang mangyayari sa Santa Lucia Bliss? Ang disqualification case laban kay Vico ay nasa COMELEC pa rin, pero ang kanyang track record ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. Ang Oplan Kaayusan, kahit may kontrobersiya, ay patuloy na magpapabuti sa Pasig. Pero ang tanong, paano natin masisigurong pro-poor ang mga ganitong proyekto? At si Consimaro anong papel niya na hinintayin natin?
Isang araw habang naglalakad ako sa Pasig, nakita ko mga bagong street lights at sidewalks. Pero narinig ko rin ang mga kwento ng mga residente sa Santa Lucia, Bliss na natatakot mawala ng tahanan. It's a tale of two cities, progress and struggle. Parang sinabi ni Vico, I'll make Pasig great again. Pero sabi ng mga critics, teka lang Vico, hindi ito Hollywood. Ano ang gusto niyang mangyari? Anong gusto niyong mangyari sa Pasig? More reforms, more transparency? I-comment sa baba at i-share ang video sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Sweden at Belgium. Mga tunay na balita, salamat sa inyong oras, minuto. Today we dissected the drama of Pasig mula kay Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo hanggang sa Oplan sa Santa Lucia, Bliss. It's a story of reforms, controversies and the flight for a better future. Pero ang tanong, sino ang tunay na bida at sino ang kontrabida? Kayo ang magpapasya. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-hit ang like button, i-click ang subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan sa US, Canada, Australia, UAE, Saudi, Hong Kong at lahat ng sulok ng mundo. I-comment ang inyong thoughts. Sino ang susuportahan nyo sa Pasig? At kung gusto nyo suportahan ang channel, mag-send naman ng super thanks please. Ang bawat dollar o piso ay malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong content para sa ating mga OFW sa Italy, Japan, Germany at iba pa. Hanggang sa susunod na episode mga kaibigan mga kababayan, keep fighting for the truth and let's make the Philippines proud. Kahit nasan ka man sa mundo, mabuhay ang Pilipino.